Good morning! Tayo pong lahat ay tumayo. At naniniwala po ako ang bawat isa sa atin ay may ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po. Amen and amen. At nararapat lamang na tayo ay magpuri at pasalamat sa Kanya ngayong umaga. Amen. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagkagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, oh, oh. Muli po, patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagkagalak ang iyong mga likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, oh, oh. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagkagalak ang iyong mga likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Yes, Lord! Muli pa. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 oh.
Tuloy natin awitan ang ating Panginoon. Awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Hey! Sa presensya mo nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hey! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Kanino? Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yung mga bata! Hey! Yahweh! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Muli po! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Sabay-sabay po! Si Yahweh ang ating Diyos. Sabay-sabay po natin awitin, ha? Buhos na sasagot po kayo. Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, hey! Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, muli po! Buhos na Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos. Deklara po natin. Hindi Huwag po kayo magpapatalo sa mga bata. Hey! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi
ay sasamba. Walang kapantay ang pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Sabayan niyo po ako. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay ang pag-ibig. Isa pa po ikaw lang ang buhay ko. Isa pa po. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay ang pag-ibig mo. Isa pa. Ikaw lang ang buhay ko. Parinig po. Araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay ang pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. This is a declaration. And napakasimple po ng mga salita. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba, araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka. 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 For the last time. Araw-araw magpupuri, araw-araw sasamba, araw-araw magpupuri, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Araw-araw. Palakpakan natin ang Panginoon. And let us pray. Tunay nga, Panginoon, sa lahat ng mga mabubuting gawa mo sa aming buhay, wala kaming ibang kayang ibalik, kundi ang mga papuri namin, ang aming po mga pasasalamat. Kaya kalakip, Lord God, nung masasaya naming awitan, Panginoon, regardless, Panginoon, kung ano man yung aming mga pinagdadaanan, tanggapin mo, Panginoon, yung aming pong mga pasasalamat, yung aming pong mga dalangin sa iyo. Hayaan mo na makalapit kami sa iyo, Lord God, nang walang dala ni anuman, Panginoon. Yun yung lagi namin panalangin. Gusto lang namin makalapit sa inyo, Lord God, na kung sino kami. At nakikita mo kung gaano kami nagpapasalamat, Lord God, sa lahat ng ginawa mo sa amin. Maraming salamat po. Hindi po kami deserving sa mga bagay na ito. At nais po namin, Panginoon, na sa amin pong pagyaong, Lord God, sa buhay na ito, natututo kami, naaral namin ang iyong salita. Turuan mo ang bawat isa na mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa iyong mata. Isang buhay, Panginoon, na matatawag namin, Panginoon, na kalugod-lugod, karapat-dapat sa iyong harapan. Isang buhay na handang dalhin ang iyong pangalan. Isang buhay, Panginoon, na nakaangkla at nakatanim sa mga salita mo, sa mga pangako mo. Isang buhay na walang takot. Isang buhay, Lord God, na may pag-asa, na may liwanag. Isang buhay, Panginoon, na umaasa sa kabutihan mo, sa katapatan mo, dahil ang pangako mo sa amin ay hindi mo kami iwanan. Kaya, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan namin, kasama sa aming panalangin, turuan niyo po kami, Lord God, na makapagpuri kami sa iyo ng tapat, na makapagpuri kami sa iyo, Lord God, ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Turuan mo kami, Panginoon. Di ko na kaya makunwari sa iyo, O Diyos. Di ko na kaya itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa iyo, kaya't ako'y lumalapit upang turuan mo ako.
na kayang itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo, kaya't ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo ako magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkatbatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako. Turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Yes, oh Jesus. Oh, hindi ko na kaya magkumpari sa'yo, O Diyos. Di ko na kayang itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin maging totoo sa'yo, kaya't ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo ako magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkatbatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako. Turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkatbatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako. Turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Turuan mo ako magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkatbatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako. Turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Turuan mo kami, Panginoon, na yung aming pong mga panalangin ay hindi lamang po mga salitang walang kahulugan. Yung aming pong inaawit ay mga liriko at mga musika lamang na wala ring kabuluhan, Panginoon. Turuan mo, Lord God, na makalapit kami sa iyo. Yung totoong pagsamba, yung totoong may pag-aalay ng buhay, yung totoong may pagkilala sa iyong kadakilaan at kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Turuan niyo po kami. Hindi po kami nagpapasikat, Panginoon. Hindi po kapag kami ay nananalangin, inilalakas namin para marinig ng marami. Hindi po namin ginagalingan sa pag-awit para lamang sa aming mga sarili. Turuan mo kami, Panginoon, maging totoo ang lahat ng aming ginagawa. Turuan mo, Lord God, na ang aming pagtulong sa kapwa ay maging totoo. Turuan mo kami, Panginoon, na ang aming pong pag-iisip patungkol sa iba naming mga kasama, Lord God, ay maging puro at dalisay, Panginoon.
turuan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na ito dahil alam namin ito yung kalooban mo sa amin. Kaya sa amin pong mga panalangin, alam namin na patuloy niyo pong tinitingnig ang mga ito. Nawa, Lord God, makita niyo po yung aming mga puso na nagpapakumbaba at handang magpaturo. At handa, Panginoon, na ilagay ka sa gitna ng aming buhay upang ikaw ang maghari at manguna sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga aral mo. Salamat, Lord God, sa lahat ng iyong mga turo dahil tinutulungan kami nito, Lord God, maging mabuting tao sa pang-araw-araw at mapalapit lalo sa iyo. Samahan niyo po kami ngayong umagang ito at kami po'y makarinig mula sa iyo at kami po, Panginoon, ay baguhin mo po araw-araw. We thank you, Lord, and we love you. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Spiritually, kumain na po ba tayo? Amen. Bago po tayo patuloy, hayaan po natin na manalangin po tayo. Tumayo po tayong lahat. O Panginoon namin Jesus, kami po ay narito sa iyong harapan, humingi ng kalinisan ng aming puso't isipan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala sa iyo, Lord God. At kami po ay samahan mo sa pag-aaral na iyong salita. Gamitin mo po ako at ang iyong salita lamang ang aking maipahayag sa aming kapatiran. Matututo po kami lahat, Panginoon ko Jesus, upang ikaw lamang ang mahayag sa buhay namin. Samahan mo po kami, O Lord God. Buksan mo po ang aming pananampalataya, O Lord God. Linisin mo po ang aming puso upang ang iyong salita ay manahan dito, O Lord God. At ito po ang aming maging karunungan. At tunay nga pong kami binabago mo araw-araw. Nagpapaturo po kami sa iyo, Panginoon ko Jesus, katulad ng awitin. Kilala mo kami, O Lord God, higit sa aming sarili. Kaya nga po, Lord, ikaw po ang mahayag, ikaw po ang maparangalan, maihatid ko po ang salita ng may pag-ibig at may kapangyarihan nagmumula sa iyo. Salamat po sa pagsama na iyong banal na Espiritu sa amin, O Lord. Purihin ka, O Lord. Ang lahat po na ito hinihiling namin sa tanging makapangyarihang pangalan na manakop na si Jesus. Amen and amen. Ang ating pong title ay, yun po ang title, I Restore. Ano po ba ang, marami na pong nagpahayag sa atin na nagsalita. Ako po talagang mga nagre-restore ng lumang bagay. At may konti po akong nire-restore ng mga bagay. Natutuwa ako pag naiaayos po yung isang bagay. Sa kanyang pangit na kaanyuan, tayo po yun nai-relate ko yung kung paano tayo ni-restore ng Panginoon. Siya po talaga ang tunay na nagre-restore sa atin. Siya po ang tunay na restorer. Sa ating pagkakalikha, maganda po tayo. Pero dahil po sa kasalanan, napalayo tayo sa Panginoon, kay Yahweh, sa ating Diyos Ama. At nung mamatay po ang Panginoon Jesus para sa atin, nanumbalik ang ating relasyon sa Diyos Ama.
Amen po. At alam natin ang posisyon natin sa harapan ng Diyos. Tayo po ay pinanumbalik. Pinagandam muli. Hindi lang po physically, kundi yung pong espiritu natin, yung po ang pinanumbalik ng Panginoon Jesus. Kaya po ang title natin, ano po ba ang na-restore na natin? Yung pong nakakalimutan natin palagi na ating gawin. Ano po ang pinanumbalik na natin sa ating buhay para po lalo tayong maglumalim, makilala natin ang Panginoon? Ano po ba? Ano po? Ayun. Read the Bible. Yan pong pagbabasa ng Biblia ay tunay nga pong isa sa pinakamahalagang sangkap ng ating pagkakristyano. Palagi ko pong naalala yung maliliit pa yung anak namin. Yan po ang kinakanta namin. Read the Bible, prayer every day, and you grow, grow, grow. Yun po ang palagi ko naalala pag nagbabasa ako ng Bible. At salamat po sa Panginoon, yun po ang binabago sa ating Kristiyano na gustong-gusto natin makilala ang Panginoon. Yung may likha sa atin, di po ba? Makikilala natin siya sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig ng salita ng Diyos. At siyempre po, marami pong pumasok na subtitle po sa akin, pero purihin po ang Panginoon. Alam niyo naman, may partner ako sa mga ganyan. Yung misis ko po ang nagbigay nito. Na-reschedule po ako eh. Kaya mahaba yung preparasyon. Hindi po basta, yung nga sinasabi ni Pastor, madaling mag-research. Madaling gumawa ng sasabihin, pero po yung sinasabi nga anointing, yung po ang pinagpe-pray ko. Habang nag-aaral po ako ng salita ng Diyos, tayo po yung natututo. Gusto niyo po bang tumayo dito? Pa-schedule kayo kay Sister Aida, ha? Hindi po. Pag nagbasa po kayo, talagang kayo yung unang matututo. Kahit sabihin yung paulit-ulit nyo na nabasa, yung pong ang kapahayagan na i-relate nyo po sa buhay nyo. Totoo po yun. Kaya mamaya po, pa-schedule kayo kay Sister Aida. Umpisahan po natin dito pag ganun, no? Amen. Pero hindi po. Isang pribilehyo po ang mapatayo dito. Hindi po ito, ano ba to, yung trabaho. Hindi po tayo papagurin. Kung hindi papalakasin pa tayo lalo. Amen po ba? So ito po yung title ko. I Restore Prayer. Kadalasan po kasi ito yung nakakalimutan natin. Nakakalimutan po natin gawin sa buhay nating Kristiyano. Na abala na po tayo sa pagkagising natin. Totoo po ba? Ano kaya yung gagawin ko mamaya? Lalo po yung mga nanay. Ano kaya yung gagawin ko mamaya? Mga estudyante, yung mga empleyado. Ano yung tatapusin ko sa opisina? Ano kaya yung lulutuin ko mamaya? Ano yung papakain ko sa pamilya ko? Hindi po ba? Nakukonsume tayo nun eh. Pero pag inuna po natin ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, nandoon po yung magaang ang takbo ng araw po na yun. Naranasan po ba natin yon? Amen. Totoo po. Hindi po magic to. Hindi po magic yung nararanasan natin. Ito po ay katotohanan na nangyayari. Pag tayo po ay sa Panginoon, nagtitiwala. Bakit po ba tayo nananalangin? Bakit po ba tayo, kadalasan pag mayroong problema lang, doon tayo pumapasok sa pananalangin, di po ba? Mali po ba o mali? Mali. Mali po ba o tama? Mali. Hindi po ba pag may problema lang talaga tayong nag-uumiyak pa, lumuluhod?
tumutulo ang lahat ng dapat tumulo pag may problema. Di ba mas masarap? Pero mas masarap din pong manalangin pag wala tayong iniinda o di po ba? Hindi lang sa sitwasyon, kundi pag may hininga tayo, may tibok yung puso, dapat nananalangin po tayo. At sabi nga po ito po nabasa ko sa unang hari. Ito po instant yung sagot ng Panginoon kay Eliseo. Di pa ba hinahunting si Eliseo ng hari ng Syria ba yun? Hinahunting siya dahil palagi niyang nabubuko yung planong pagsugod ng hari ng Syria doon sa Israel. Akala nung hari na yon na may connivance yung mga nasa sakupan niya, bakit hindi siya nagtatagumpay? Sabi po sa 2 King 6-17, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Makikita po natin instant ang sagot ng Panginoon kasi natakot yung katulong ni Eliseo nung makita niya yung dami ng susugod sa kanila. Sabi po sa 17, si Eliseo ay nanalangin na nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya'y makakita." At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata. At siya'y nakakita ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at mga karwahe ng apoy sa palibot ni Eliseo. Kasi po natatakot na yung yung katulong na hinahunting nga po si Eliseo, yung boss niya. Pero nang buksan ng Panginoon yung mata ng katulong niya, nakita niya na may kakampi siya. Di po ba? Ano po ba ang benepisyo? Ano po ba ang naidudulot sa atin ng pananalangin? Bakit po ba tayo nananalangin? Bakit po tayo nananalangin? Kasi po, nakikipag-communicate tayo sa Diyos. Di po ba? Hindi po one way yan eh. Hindi po tayo daldal ng daldal. May time pong matututunan natin na makinig. Nagpapasalamat ka na lang sa Panginoon. Nararanasan niyo na po ba yun? Wala ka nang ihilingin, kundi pasalamat na lang sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Nung nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, maaalala po natin habang nananalangin tayo kung gaano yung kabuti ang Diyos. Bakit po ba tayo nananalangin? Bakit po? Sabi po sa Jeremiah 33:3, alam na alam po natin to. Ano po sabi? Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Tayo po maraming hindi alam tungkol sa salita ng Diyos. Hindi po ba na-amaze ka? Una, pag binabasa mo yung Bible, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba yung sinasabi dito? Pero, pag patuloy po tayong humingi ng kaunawaan at tatawag tayo sa Panginoon at mananalangin tayo maunawaan natin, hindi po sa sarili nating talino, hindi po sa sarili nating pangunawa. Sabi nga, naririnig ko, kahit ilang beses na nila binasa yung Bible, iba-iba palagi yung revelation sa bawat talata. Totoo po yun. Palagi pong may kapahayagan sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Di po ba? Mararanasan po natin ang ganung pagpapala ng Diyos. Amen? At sabi din po sa Juan 13 and 14, at 13 lang po, anumanan yung hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Saan po ba tayo, hindi ba pag natapos tayo manalangin,
In Jesus' name. Humihingi po tayo sa Ama sa pamamagitan ng anak. Hindi po ba? May pattern po talaga yung prayer. May pattern po siya. Meron po siya dapat tayong ina-adore natin siya. May confession, may thanksgiving, yung supplication, yung paghiling po. Pero habang tumatagal po, pasalamat na lamang yung sasabihin natin sa Panginoon. Kasi alam na ng Panginoon yung laman ng puso natin. Katulad po na inawit natin. At sa 14 po, kung hihingi kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Di po ba? Sabi po ni Eliseo, nanalangit, na nakita ng katulong niya yung kakampi nila sa bundok. So napawi po ang takot ng katulong ni Eliseo. Ganun po makapangyarihan ng Diyos natin. Amen po? Hindi po tayo bibigyan ng hindi natin kailangan. Sabi nga po, pag humingi ka ng isda, ano ibibigay sa atin? Siyempre, isda, hindi po ahas. Pag humingi ka ng tinapay, ano ibibigay sa atin? Yan po ang mabuting ama. Sabi nga po sa salita. Kaya kung ano man ang hihilingin natin sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, makakamtan po natin. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Kaya po, wag na tayong humiwalay. I-restore po natin yung nakakaligtaan na natin. Panumbalikin po natin. Kung nakakaligtaan natin magbasa ng salita ng Diyos. Natatandaan ko po si Ate May nung nagpahayag po dito sa harap. Hindi po ba ang daming sinasabi sa kanya? Hindi mo kayang patapusin niya anak mo. Nagtitinda ka lang eh. Hindi po ba sinasabi niya? Pero ano po nangyari? Nakatapos. Nasa Amerika na po siya. Susunod na po siya doon sa US pag nakalusot po yung mga dokumento niya. Doon na siya magtitinda ng mga paninda niya. Aba, may Filipino community ron eh. Dollar yung tatanggapin niya. Siya na yung pupuntahan doon, hindi na siya yung maglalako. Amen? Nakita niyo po yung kapangyarihan ng pananampalataya niya. Kung nakikita po niyo si Ate May kung paano siya nagtitinda noon, talagang bibilib ka sa iba yung pagninegosyo niya. Talagang araw-araw may sulong siya ng bilao. Kaya po, huwag tayo makikinig sa sinasabi ng kapwa natin. Na wala ka ng pag-asa. May pag-asa tayo. Palagi tayo may pag-asa sa Panginoon. Nakita po natin yung success ng anak niya. At yun po ay magpapatuloy yun. Kaya po, sa pananalangin niya rin, kung bakit nangyari, nakaahon sila sa kahirapan. Di po ba? Naalala ko po si Ate May. Talagang matindi yung faith niya. So, bakit po tayo nananalangin? Siguro, masasagot niyo po yan, no? Kanino tayo mananalangin? Paano po tayo mananalangin? Siguro yung mga tanong natin, paano ba ang importansya ng pananalangin? Bakit pa ba may pananalangin? Kung alam naman ng Diyos na mayroon akong pangangailangan, bakit hindi niya nalang ibigay? Diba? Yun yung pagpapakita natin na sa akin personal na kailangan natin ng Diyos. Kasi kung bibigay sa atin ng madalian, alam mo naman tayong tao pag madaling kinuha, easy come, easy go. Ganun po tayo, di ba? Hindi natin napapahalagahan. At yung pong faith, doon po mag-uumpisa kung tayo'y marunong manalangin. Amen? Dapat po marunong tayo manalangin talaga. Tuturuan po tayo ng Panginoon.
Sabi nga po dito sa senaryo na to, sa Marcos 1:35 po, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao. At doon ay nanalangin siya. Di po ba mas masarap manalangin pag tahimik? Totoo po yun. Wala kang naririnig, kundi yung tilaok na manok, kundi yung mga... Kasi mas masarap yung walang istorbo eh. Mas masarap. Kaya nga po sa kagubatan, pag medyo napupunta po tayo ron, mas masarap manalangin kasi wala po kundi ihip ng hangin na mararamdaman mo, pagpapasalamat mo sa Panginoon na yung mga bagay na yon ay mula rin sa Kanya. Ang hininga natin, ang tibok ng puso natin mula sa Panginoon. Di po ba? Kaya masarap po. Ito po yung halimbawa na binigay ng Panginoon. Madaling araw pa lamang. Wala naman pong problema kung anong oras tayo komportable. Kasi po kung nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya na inaabot po ng magdamag, basta kayong komportable kayo at mayroon tayong tunay na pakipag-ugnayan sa Panginoon. Amen? Kung madaling araw kayo komportable, magising kayo ng mga 3, di mas maganda. Ito po yung sa Lucas 11, katuraan tungkol sa pananalangin. Sabi po ng mga alagad niya, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Alam na alam po natin to. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ba't kaya araw-araw tayo hingi? Kasi kung bibigay na isang buwan, baka makalimutan natin siya buong isang buwan. Hindi tayo nagpe-pray. Kasi nandoon na lahat eh. Di ba? At sa 4 po, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat nagpapatawad na po ba tayo? Ito pa ang isang mahirap na utos sa ating mga Kristiyano. Yung sama ng loob, yung mga nakagawa sa atin ng mga pagkakamali. Sabi nga, pinatawad ko na yan, pero ayokong makita yan. Ganun ba tayo? Normal sa atin. Pero yung sabi natin, patawarin natin yung kapwa natin. Sabi, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad na namin ang bawat nagkasala sa amin. Nagagawa po ba natin to? Mahirap, no? Sabi nga sa kanta, turuan mo kaming magpakatotoo. Pero sa process naman, talagang hindi madali, pero yun yung natututunan natin. At yun nga, yung pag mayroong nakagawa sa atin ng pagkakamali, makikita ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga magiging ilaw tayo eh. Magiging ilaw tayo sa madilim na sanlibutan. Hindi madali po, pero kaya nating gawin pagkasama ang Panginoon. Di ba? Amen? Pagkasama natin ng Diyos. Isusuko po natin to sa Panginoon eh. Yung sama ng loob. At pag masama po ang loob natin sa kapwa natin, nakikita po sa mukha natin yan. Nagmamanifest po yan. Pag nakaharap natin yung nakasamaan natin ng loob. So, pagpapakubabang loob pa rin po bilang isang Kristiyano. At sabi po sa huli, huwag mo kaming hayaang matukso. So, protection po natin to sa paggawa ng kasalanan.
ang pananalangin po. Amen? Shield po natin to eh. Shield po natin ang prayer. Shield po natin yan sa kaayusan ng isip. Yan po ang magpo-protect sa atin. Although nasabi nga, hindi tayo perfecto, palagi tayong sumasablay, pero nanunumbalik po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Nire-restore po natin yung mga nakakalimutan nating bagay na napaka-importante po sa atin. Di po ba? Ito pa po ang isang turo ng Panginoon sa Matthew 6:6-8. Ito po. Basahin po natin. Kasi po bakit tayo paano po tayo mananalangin ng wasto? Hindi po yung nakagis na natin pananalangin na paulit-ulit. Paulit-ulit. Parang market lang po yan. Paulit-ulit tayo sa pagsambit ng wala namang kahulugan na salita. Sabi nga, panalangin na ron, yung pananalita natin, dapat yung binibigkas natin, yung salita ng Diyos. Amen po. Sabi po sa Matthew 6:6-8, ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala ng hayagan. So papasok po tayo sa kwarto. Walang kwarto, yung pong concentration yun eh. Yung pong, kasi kahit saan naman pwede tayong may pag-uusap sa Panginoon. Yun po ang katotohanan. Hindi naman po kailangan mahaba yung binibigkas natin. Yung taos po sa puso natin. Kung ano po yung laman ng puso natin. Amen po. Yun naman ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung mabulaklak na mga salita. Hindi po yung mag-flow. Magpo-flow po sa atin yun. Sabi nga, pumasok sa kwarto, ang interpretasyon po dito, yung concentration natin. Hindi po nakipag-usap tayo sa Panginoon kung saan nakabaling yung puso natin o yung isip natin. Di po ba? Sabi nga po, ito yung binabanggit natin, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na pananalangin gaya ng ginawa ng mga hentil. Dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Alam na pala bakit pa ako hihingi? Alam na pala ng Diyos yung kailangan ko, bakit pa ako hihingi? Bakit pa kaya tayo mag-express ng salita through prayer? Yun po ang pagkilala natin. Pagiging mapagpakumbaba. Pagiging dependent sa Diyos. Di po ba? Iyan po yung mga tanong na namimit namin din na pag nagba-Bible study kami, pag meron po kaming mga katanungan na namimit, kasi po mga bago rin yung nasisharean, pero eventually mapapaliwanag po ng salita ng Diyos. Hindi po sa aming sariling kaalaman. Magugulat ka na lang na mayroon palang explanation doon sa mga tanong. Kasi meron kang nababasa, meron kang nakatanim sa puso mo na biglang doon ka mamamangha eh. Pag nagbabasa ka, babalik, magre-rema, ulit yung, hindi si Rema, hindi si Rema Binoya. Doon ka mamamangha.
At mararanasan po natin yan pag nag-share na tayo ng salita ng Diyos. Magugulat ka na lang. Meron palang nakatanim na papaalala sa iyo ng banal na espiritu. Hindi ka, may mga tanong na mahirap sagutin, pero yun nga, balikan mo na lang pag hindi mo masagot. Diba? Ganun tayo ginagamit ng Panginoon bilang mananampalataya niya. Yun po ang katotohanan bilang isang Kristiyano. Natanong niyo na pa po ba? Ito yung sinasabi ko kanina. Bakit tayo mananalangin? Bakit pa po ba tayo mananalangin? Ang sabi po sa 1 Thessalonica 5:16-18, magala kayo lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So pag nananalangin po pala tayo, nakipagkaisa tayo sa Panginoon, nakukuha po natin yung relasyon natin sa Diyos. Hindi tayo kumukontra sa Kanya. Kasi kaisa tayo eh. Sa plano ng Panginoon, malalaman natin through prayer. Kasi hindi lang po paghiling talaga ang prayer. Pakikinig po talaga. At panalangin ko rin po na maranasan natin. Sabi po sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay, sa halip ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat. Sa pamamagitan ng pananalangin at pananalig, may paghiling. Sa 7 po, ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyo, sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po. Sabi nga po tayo po mga Kristiyano palaging nagtatanong ano ba benepisyo ng pananalangin? May benepisyo po ba? Kasi tayo pong tao, pag wala pong alam natin na walang patutunguhan yung ginagawa natin, nandoon po yung pagsasawa na gawin yung bagay. Kinatatamaran po natin talaga yan . Pero pag alam po natin ang magiging benepisyo sa sarili natin bilang isang tao na mananampalataya, malamang gagawin po natin. Di po ba? Ba't pa akong mananalangin? Ano ba ang mahihita ko dito? Ano ba yung magandang mangyayari sa buhay ko pag ako palaging nananalangin? Meron pong bagay na mababago sa buhay natin, for sure. Meron po. Subukan po natin magtalaga ng oras sa Panginoon. At gagawin po ang bagay na hinihiling natin sa buhay natin. Hindi po yung wants natin, kundi po yung pangangailangan natin bilang isang Kristiyano. At ito po makikita sa buhay natin. Amen po. Sabi nga po dito, sa Jeremiah 33:3 na ipahayag na po kanina, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Di po ba? Ito po yung nabanggit na kanina. At sabi nga din po sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan
ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. May kapayapaan po. Yun po ang katotohanan. Pag paharap na po tayo o nakakamit na po tayo ng mga problema, mga suliranin sa buhay natin, manalangin po tayo at makikita po natin ang kapayapaan. Amen. Totoo po ito kasi sabi nga po, pag na-experience natin, pag naranasan natin, yun po ang magandang ipahayag kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Wala pong pagkakamali. Yun po ang magandang patotoo kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Totoo po ang Diyos natin. Buhay ang Panginoon natin. Pag naranasan po natin, hindi po kayo mapipigil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Makikita po sa buhay natin. At makikita po sa atin kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Paranas po, hilingin natin sa pananalangin na maranasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya sa kabutihan ng Diyos, nakakalapit po tayo sa Kanya. Open po siya 24/7. Wala na po tayong ilo-load. Wala na po tayong network na papatay sindi. Direkta po tayong nakakapanalangin sa Panginoon. Amen? Nakakapag-communicate tayo. Ganun po kabuti ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po? Kaya magpatuloy po tayo. I-restore po natin kung ano yung napapabayaan natin. Ibalik po natin. Kayo po ang nakakaalam sa sarili nyo kung ano po ang kailangan natin. Panumbalikin natin ang pananampalataya natin, ang pagbabasa ng Biblia, ang prayer, at yun po ang makikitang bunga sa atin. Magiging pong maayos, maganda ang pakikipagkaisa natin sa Panginoon. At ito po ay magsisimula sa pananalangin. Magbibigay po ng kapahayagan ang binabagong buhay. Amen po? Kaya po, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Ranasin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag na po tayo humiwalay. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagdalaw mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa aming mga panalangin. Alam namin na nadidinig mo ang lahat ng aming mga tinig, Panginoon. At hindi mo na kailangan na ulit-ulitin pa namin dahil sabi nga po kanina, Panginoon, sa iyong salita, nalalaman mo na ang aming pong mga pangangailangan. At ikaw yon, Panginoon. Kaya naman, sa anumang sitwasyon, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang aming makita at ma-appreciate namin, Lord God, kung paano ka kumikilos kahit hindi namin nalalaman. Maraming salamat, Panginoon, sa mga
maliliit at malalaki mong tagumpay na ibinigay sa amin. Tunay nga po, hindi kami karapat-dapat dito, pero salamat po. Hindi niyo po kami pinapabayaan. Sa aming pong pag-awit ay samahan niyo po kami. Ito po ay aming dalangin sa inyo, Panginoon, na ikaw lang ang aming kailangan. Ikaw lamang ang nag-iisang gabay na kailangan namin, Panginoon. Kay dami ng nangako, kasiyahan ng dala. Ngunit parang may kulang. Hanap ng hanap hanggang ako'y nasumpungan. Pangako'y may katuparan. Di mapaliwanag pag-ibig mong wagas. Ako ba'y karapat-dapat? Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangakong ipinako. Umako sa sala ko. Araw-araw ako'y napapago ng pag-ibig mo. Kahit anong harapin, pangako mong magtatawid sa akin. Di mapaliwanag pag-ibig mong wagas. Ako'y karapat-dapat. Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangako, ipinako. Umako sa sala ko. Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangako, ipinako. Umako sa sala ko. Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangako, ipinako. Umako sa sala ko. Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangako, ipinako. Umako. For the last time, let us pray.
Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangako, ipinako, umako sa Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Glory, glory to you, Lord God. Tanging ikaw lamang, Panginoon ko Jesus, ang aming kailangan. Ikaw ang ipinangako sa amin ng Diyos Ama. Ikaw ang napako sa halip na kami, Panginoon ko Jesus. Ganun mo kami minamahal, O Lord God. Sa halip na kami ang nagdusa, ikaw ang umako, Panginoon ko Jesus. Salamat, O Lord God. Ikaw po ang tunay na restorer, O Lord. Ikaw ang nagpanumbalik ng aming relasyon sa Diyos Ama sa langit. Ito po ang dinaranas namin ngayon. Na-experience namin na yung kabutihan, ang yung pag-ibig, Panginoon ko Jesus. Pag-ibig mo na hindi namin kayang sukatin. Dalangin po namin, O Lord God. Ang iyong mga salita ay aming makamtan. Ang iyong purpose sa buhay namin ay aming makita, Panginoon ko Jesus. At ikaw lamang ang maparangalan namin. Ikaw ang katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Pag nasa amin ka, O Lord God, ang lahat ng aming pangangailangan ay ikaw ang magkakaloob. Wala na kaming pag-aalinlangan, Panginoon ko Jesus. Tunay nga pong mabuti kang Diyos, O Lord. Kaya ka nga po naparito. Binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Sa amin na naliligaw, O Lord God. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang aming dakilang saserdote. Ikaw ang punong pari, O Lord God. Ikaw ang aming tagapagtanggol, O Lord. Ikaw ang aming manghusga, O Lord. Kaya nga po, wala kaming talo sa mundong ito, Panginoon ko Jesus. Kung kami susuko lamang sa iyo ng kumpletong-kumpleto, O Lord God. Ibigay mo po sa amin ang kababaang loob, O Lord. Ipagtiwala mo po sa amin na ikaw ang tutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Bagamat kami hindi exempted, O Lord God, sa mga pagsubok. Pero lalo mo kaming pinatatatag pag kami dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, O Lord. Lalo mo kaming pinalalalim, O Lord God. Lalo mo kaming binibigyan ng pangunawa kung gaano mo kakabuti sa buhay namin. Kung gaano mo kami iniibig, O Lord God. Pinapaunawa mo na kami hindi tiga rito sa lupang ito, O Lord. Kami may papupuntahan na kasama mo, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon ko Jesus, na makaabot sa iyo, Lord. At makapiling ka namin, Panginoon ko Jesus. Sa iyong hinandang tahanan sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Nagtagumpay na kami, sapagkat ikaw ay nagtagumpay na, Panginoon ko Jesus. Maraming pong salamat sa buhay mong binabago araw-araw. Purify our heart, O Lord God. Give us strength, O Lord God. Lalo mo kaming palalimin. Yapusin mo po kami, Panginoon Jesus. Tanging ikaw lamang ang aming kailangan. Tanging ikaw lamang, Panginoon Jesus. Salamat po, Lord. Salamat po ng maraming. Sa bawat araw, sa bawat umaga na kami nagigising, sa bawat kagalingan na iyong pinagkakaloob sa amin, sa probisyon ng aming pangangailangan, espiritual at pisikal, mula po ito sa iyo. Salamat po ng maraming, Panginoon Jesus. Kaya nga po, Lord, salamat. Wala po kaming babanggitin na ako hindi salamat po.
Salamat sa buhay mo, Lord God. Maging asin at ilaw po kami sa lugar na yung pinagdalan sa amin, O Lord. At ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang mahayag sa buhay mong binabago araw-araw. Papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa tanging makapangyarihang pangalan ng manakop na si Jesus. Amen and amen. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash. Take a screenshot of the transaction receipts and send it to and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.